Hola! Andito na naman ang inyong Mamma Mia on a weekend. Oo, palakpakan natin ang ating mga sarili dahil kahit weekend umabot tayo dito at syempre meron tayong upload today. Hello po, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa ating YouTube channel. Yung mga dati pa nating subscriber na araw-araw pa rin nakikinig sa atin, araw-araw pa rin nag-aabang ng mga kwento. At syempre yung mga bago nating subscribers, hello po, sana imukbang nyo na kung meron kayong time, itong ating mga iba't ibang kwento, mga 400 plus na po yan. So, pwede nyo po yung imukbang kung sakali mang gugustuhin nyo, okay? At huwag kalimutan na i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bagong video o kwento tayong i-upload. Naku, maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal nitong ating munting channel. Thank you so much. As of recording this video ay nasa 59,900 subscribers na po tayo. So, malapit na tayong mag-60. Yay! And syempre, wag nating kalimutan na i-shout out ang mga nakikinig sa atin na nagko-comment. Yes po, meron po tayong ganyan sa mga bago nating subscribers. At wag po kayong mag-alala. Konting-konti lang po ito. Maliit lang. Maiksi lang kasi atin na pong iiksian. Okay? So, eto na. Hello kay Marjorie Mortelia. Maraming salamat sa iyong pakikinig. The Bible Quiz Daily. Hello po sa inyo. Hello din kay Gimaras Girl. Alda Amascual, maraming salamat. Hello din kay Aksa Heliana from Kuwait. Hello din kay Sally Buma, Brian Hamito, all the way from Saudi Arabia. Hello din kay LV Lapot, maraming salamat sa pakikinig. Marilu Manlige, Danica Roldan. Hi Danica Roldan. Oo, parang ngayon lang kita ulit na kita na nag-comment. Siguro hindi ko lang talaga nababasa. Hello din kay Rom Raiko Baktol. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Jaime Rodriguez, thank you so much. Randy Bungkugan, heart Mama Mia, ganun sabi niya. Heart din Randy. Hi kay Jacqueline Sanchez, maraming salamat sa pakikinig. Hello din, kay Jack Palalios. Kay Vermaline Bautista, maraming salamat. Listening with my apo. Hello po sa inyong apo. Hello din kay Candia Ario Alex de Dios, maraming salamat. Lorna Manza. Hello din kay Evelyn Villanueva. Kay I'm Ja, ganun pala yun. Hello po. Hello din kay Melcy Capistrano, Diana Diaz, Gilmar 5211. Maraming salamat po sa inyo. Rochelle Sagayap, Kim Chelsus, tama po ba? Kim Chelsus para. Hello kay Chazi Chai, Rika Bazmayor, Liliam Stephen. Hi kay Liliam Stephen. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Grace Apollonias, thank you so much. All the way from Hong Kong with her sister Kim. Hi kay Merly Labong, maraming salamat from the Damam Kingdom of Saudi Arabia. Jessica Cruta Patriza, maraming salamat. Or Rosemary Fernan from Antipolo City, thank you so much sa iyong pakikinig at sa lahat po ng laging nakikinig sa atin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta nitong ating channel. At syempre, as promised, uuntian po natin ang ating mga pa-shoutout. Syempre, unahin natin ang ating kwento at alam kong excited na kayo. Lipat tayo sa sa mas maliit kasi hindi ko na-transfer yung files at saka wala tayong internet. Kaya eto na, atin na pong pakinggan at simulan ang inyong paboritong programa, ang Dear Mamma Mia. Bakit nga ba kung sino pa yung tunay na nagmamahal, ay siya pa yung sinasaktan? Bakit nga ba hindi natin magawang umamin na lang sa katotohanan? Bakit kailangang magloko pa? Bakit kailangan na meron pang masaktan para lang maangkin ang iyong sinasabing kaligayahan? Dear Mamma Mia, magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat po ng nakikinig sa iyong programa. Ako po ay lagi talagang nakaabang sa iyong program ever since na napakinggan ko ito
May of 2023. Pero hindi po ako pala comment, Mama Mia. Lagi lang po akong nasa sulok, nag-aabang ng kwento, nakikinig, na-inspire, at kumukuha ng leksyon na pwede kong makuha. Mama Mia, simulan po natin ang aking kwento sa pagpapakilala ng aking sarili. Ako po si Anne, isang babae na masasabi kong tunay at lubos kong magmahal. Hindi po ako nagtitira ng para sa sarili ko. Hindi ko kasi alam kung papaano. Lagi kong naririnig mula sa iba na dapat mahalin mo muna ang sarili mo dahil paano ka makakapagbigay ng pagmamahal sa iba kung wala ka nito sa sarili mo. Pero Mama Mia, kapag nakilala mo na talaga ang taong sa tingin mo ay babago ng buhay mo at taong sa tingin mo ay mamahalin mo ng husto, hindi talaga maiiwasan na makakalimutan mo ang sarili mo. Hindi mo maiiwasan na ibigay sa kanya ang iyong buong buhay. At yun po ang nangyari sa akin. Year 2014 nung makilala ko siya. Kaibigan siya ng aking pinsan. Itago na lang muna natin siya sa pangalang Romel, Mama Mia. Magkapit-bahay lang kami ni Romel pero kahit magkalapit lang ang mga bahay namin, ni minsan ay hindi ko pa po siya nakikita sa aming lugar. Nalaman ko lang na magkapit-bahay kami nung sinabi sa akin ng pinsan ko. Mama Mia, matagal na silang magkaibigan ng aking pinsan. Pero yun bang magkaibigan na hindi lang masyadong close? Yun bang magkaibigan na kapag nagkikita, nagpapansinan, nagsishare ng kung ano-ano, mga kalokohan at iba pa. Hanggang sa isang araw ay humingi sa kanya si Romel ng cellphone number. At dahil po walang cellphone noon ang aking pinsan, ay binigay niya mismo ang cellphone number ko. Memorize kasi ito ng pinsan ko, Mama Mia. Kasi nga, ang sabi ng pinsan ko, kapag daw merong manliligaw sa akin, ay ibibigay niya ang number ko kapalit ng pera. Ganun po ang pinsan ko na yon. Sabi niya, maganda daw kasi ako kaya ligawin ako. Kaya naman, ginagawa niya akong negosyo. Masyado kasing mahigpit ang kaniyang mga magulang pagdating sa pera, kaya kailangan niya raw kumita ng extra lalo pat naglalaro sila ng mga mobile at online games. Kailangan niya raw ng extra para doon. Nung una ay naiinis talaga ako sa kanya dahil may kung sino-sinong nagte-text sa akin. Pero kalaunan ay nasasanay na rin naman ako. Kasi binibigyan din naman niya ako ng pang-snacks, lalo na kapag humihingi siya ng pabor na pagbigyan kong kahit pansinin man lang ang magte-text sa akin nung araw na yun. So yun nga, binigay ng pinsan ko ang cellphone number ko kay Romel. Mama Mia, ang sabi niya, si Romel daw ay mabait kaya subukan ko lang daw na pansinin ang mga text messages nito. Nung una ay ayaw ko naman dahil nakakahiya naman ang mga ganon. Nakakahiya na makikipag-text sa isang taong hindi naman ikaw ang tinitext. Kasi nga, ang sabi niya, ang akala daw ni Romel ay cellphone number niya yon. Meron nung mga nakailang araw na nagtitext sa akin si Romel at kung ano-anong tinatanong, doon na ako umamin na hindi ako yung pinsan ko. Hi, si Anto. Pinsan ko ang nagbigay sa'yo ng number ko. Akala niya kasi ay hindi ka masyadong magte-text, sabi ko. Ah, ganun ba? Sorry ah. Pero kahit na ganun, kahit nag-sorry na siya, ay hindi naman naputol ang communication naming dalawa. Hindi na kasi ako naiilang na mag-reply sa mga text messages niya, Mama Mia, dahil alam na niya kung sino ako. Nung una kasi, ayokong mag-reply kasi nga ang akala niya ay pinsan niya. Ang pinsan ko ay ako. Habang tumatagal na magka-text kami, Mama Mia, ay nagtanong na siya kung meron raw bang magagalit kung sakaling magkita kaming dalawa. Magagalit? Anong ibig mong sabihin? Pagmamaang-maangan ko pa kahit na alam ko naman talaga ang ibig niyang ipahiwatig. Ang ibig kong sabihin kung may boyfriend ka ba?
Baka kasi kapag nalaman niyang ganito, nagte-text tayo o makikipagkita ako sa'yo ay magalit siya at baka suntukin na lang ako bigla sa daan. Biro niya pa. Yun ba ibig mong sabihin? Wala namang magagalit dahil single naman ako, sabi ko. Ako din, single, sabi niya. Kahit na hindi naman ako nagtatanong kung single ba siya o hindi. Pero Mama Mia, naging masaya naman ako nung malaman ko ngang pareho kaming dalawa na walang sabit. Pareho kaming dalawa na malayang makikipag-text o makikipagkita sa isa't isa. Habang tumatagal ay mas lalong lumalalim ang friendship naming dalawa. Hanggang sa ang sabi niya ay magkita daw kami doon sa tindahan na malapit lang sa aming bahay. Doon kami unang nagkakilala ng formal. Nung una ay nagkahiyaan pa talaga kami dahil sa text at sa cellphone lang naman kami nagko-communicate. Hi, ako nga pala si Romel. Ako din pala si Ann. Formal naming pagpapakilala sa isa't isa. Ewan ko ba Mama Mia, pero ilang sandali lang po ang aming awkwardness sa isa't isa. Habang tumatagal ay mas lalo kaming nagiging komportable. Mas lalong napapadalas ang pagtitext naming dalawa. Hanggang sa mas lalo na rin napapadalas ang pagkikita namin kahit na kung minsan ay hindi yun sadyain. Kasi nga magkapit-bahay lang kami. Inaaya niya akong kumain sa mga street foods sa kung saan-saan. Hanggang sa isang araw, habang magkatawagan kami noon at magmamadaling araw na, ay tinanong niya ako kung ayos lang ba sa akin na manligaw siya. Mama Mia, dahil gusto ko siya, dahil crush ko siya, at dahil naa-amaze ako sa kanya, ay hindi na ako nagpapakipot pa. Agad po akong pumayag na manligaw siya sa akin. Kahit na hindi naman formal dahil hindi naman siya sa bahay nanliligaw kasi medyo may pagka-strict ang parents ko, ay meron na din naman kaming usapan. May paminsan-minsan na sa labas lang kami nagkikita at dun niya pinapahiwatig at sinasabi at pinaparamdam niya sa akin ang kanyang pagmamahal. At dahil nga medyo marupok ang inyong lola, agad-agad ko rin siyang sinagot 4 na araw ng kanyang panliligaw sa akin. Oo, Mama Mia, alam kong iisipin talaga ng lahat na napakarupok ko at hindi talaga ako nagpakipot sa panliligaw sa akin ni Romel. So yun na nga, naging kami officially. Lagi kaming magkasama. Minsan kasama ang mga barkada niya at ang pinsan ko na kanyang kaibigan din. Mama Mia, nilakad pa talaga siya ng pinsan ko sa akin. At sabi ng pinsan ko ay mabait daw talaga si Romel. Kaya nagtiwala ako sa pinsan ko at sinagot ko siya. Paminsan-minsan din naman Mama Mia ay kasama ko ang mga kaibigan ko na sinasama ko din si Romel. Lagi kong sinasabi sa iba na nakakaalam sa aming relasyon na huwag sasabihin sa aking mga magulang ang tungkol doon. Dahil masyado pa talagang strict ang mga magulang ko nung mga panahon na yon. Mama Mia, sa bawat araw na magkasama kami ni Romel ay hindi ko talaga maiiwasan na mas lalong mahulog sa kanya. Ang totoo niyan ay madali lang naman talaga akong ma-in love. Pakitaan lang ako ng maganda, ng pagiging gentleman, ng pagiging mabait at ng pagiging thoughtful ay agad-agad nang nagbubukas ang puso ko para sa taong yon. At ganun na ganun si Romel. Mabait siya, gentleman, at lagi siyang nag-aalala sa akin. Lagi niyang tinatanong kung kumusta ako, kung kumain na ako. In short ay napaka-thoughtful niya. Kaya yun ang dahilan kung bakit mas lalo akong nahuhulog sa kanya. Ilang buwan ng aming relasyon, Mama Mia, pakiramdam ko ay hindi ko na lang basta gusto si Romel. Kundi mahal na mahal ko na siya. Ganun talaga yun, Mama Mia, no? Sa oras na sinagot mo ang isang tao ay hindi pa naman talaga lubusang pagmamahal ang nararamdaman mo para sa kanya. Pero habang nagtatagal ang inyong pagsasama at ang inyong relasyon, ay hindi mo maiiwasan na mas lalong mahulog sa kanya. Hindi mo maiiwasan na mahalin siya ng lubusan. Mama Mia, ang ilang buwan na naging kami ni Romel ay ang mga pinakamasasayang araw at buwan ng buhay ko. Mahal na mahal ko na siya.
Ako na ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa nung mga panahon na yon. Pero ang hindi ko alam, kakambal pala ng pagmamahal na yon. Kakambal pala ng pag-ibig ko na yon at ng kasiyahan ko na yon ay ang pinakamasakit na mga pangyayari sa buhay ko. At pinakamasakit na mga mangyayari sa akin. Mama Mia, habang tumatagal kasi, lalo na nung malapit ng mag-isang taon ng relasyon namin, ay may nararamdaman na akong kakaiba. Hindi naman po maiiwasan yung mga pag-aaway, yung mga petty quarrels at ng mga selusan at kung ano-ano pa. Meron naman kasi kaming mga ganun dahil normal pa rin naman kaming magkarelasyon. May mga panahon na nag-aaway kami, nagkakasagutan. At first, Mama Mia, alam ko kasi na ang mga nangyayari sa amin, yung panliligaw at kung ano-ano pa ay medyo pagiging childish lang at pagiging bata. Parang laro lang nung una. Pero habang tumatagal ay mas lalo namang lumalalim ang pagsasama naming dalawa. Hindi nga ako nag-expect, Mama Mia, na magtatagal kami. Ang totoo niyan, kahit sa iba ko pang mga naging karelasyon noon, lagi ko talagang iniisip na hindi magtatagal ang isang relasyon. Na meron at merong mangyayari para ito ay tuluyang magwakas. Pero nung nagtagal at unti-unting tumatakbo ang panahon sa relasyon naming dalawa ni Romel, hindi ko talaga lubos akalain na mapapadasal ako na sana eto na nga, sana mas tumagal pa kami at sana kami na habang buhay. At yun naman talaga ang nangyayari. Siya po ang pinakamatagal kong naging karelasyon. Yung dati ko kasing mga naging boyfriend ay 1, 2, 3 hanggang 4 na buwan lamang. Pero nung mag-celebrate na kami ni Romel ng aming 11th monthsary, dun ko na patunayan, Mama Mia, na seryoso na ito. Na pagmamahal na to at hindi na lang basta laro at basta pangbatang emosyon. At Mama Mia, nung 11th monthsary nga naming dalawa ni Romel, dun po unang may nangyari sa amin. Siya po ang nakauna sa akin. Siya ang unang pinagbigyan ko ng aking katawan. Siya ang unang inalayan ko ng aking pagkababae. Hindi talaga ako nag-expect noon. Pero naman talaga kaming celebration every time na dumadating yung monthsary namin. Pero yung gabi na yon ay extra special. Matapos kasi kaming manood ng sine at kumain sa may street foods, ang sabi niya ay pumunta muna kami sa bahay nila dahil magpapalit lamang siya ng damit. Pero pagdating namin doon ay wala pong katao-tao ang kanilang bahay. Ang dilim-dilim po. Tinanong ko siya kung nasaan ang mga magulang niya at mga kapatid niya. Nandoon sila kasi may family reunion sa side ng papa ko eh. May family reunion pala, bakit hindi ka sumama? Sabi ko. Hindi, mas importante ka sa akin. Mas importante sa akin tong monthsary natin. Kaya kahit nag-away kami ng mama ko, hindi talaga ako sumama. Kahit pinagalitan ako ng papa ko, bahala sila. Doon dahil natuwa ako kasi ako ang priority niya at ako ang pinili niya, ay niyakap ko siya at hinalikan nang wala man lang pasabi. Ang halik na yon ang nagsimula ng lahat. Simula kasi nung dumampi ang labi ko sa labi niya ay hindi na niya ito pinakawalan. Bagos ay kinabig pa niya ako. Hinawakan niya ang batok ko at pinalalim pa ang namamagitang halikan sa amin. Ang halikan na yon ay lumalim ng lumalim. Hanggang sa nararamdaman ko na lang na bumaba na ang kanyang mga halik sa aking leeg. Nung una ay umuungol lang ako dahil nakikiliti ako. Pero nung mapansin kong natanggal na niya ang pagkakahook ng bra ko, Mama Mia, ay pinigilan ko siya. Romel, wag. Pero hindi siya nakinig. Bagkus ay pinagpatuloy niya lang. Itinutulak ko siya pero alam kong mahina lang ang naging pagtulak ko sa kanya noon. Unang-una dahil nadadarang na rin ako sa init na pinaparamdam niya sa akin. Pangalawa, natatakot po ako na ma-disappoint siya. Pangatlo, Mama Mia, naisip ko ang naging sakripisyo niya para sa akin nung araw na yon na kahit awayin siya ng papa at mama niya, ay hindi pa rin siya sumama sa reunion nila para lang makasama ako at ma-celebrate namin ang aming 11th monthsary. In short,
Hindi ko na nagawang tumutol pa hanggang sa tuluyan na niyang mahubad ang aking damit. Nung huhubarin na niya ang panloob ko sa baba, Mama Mia, ay pinigilan ko na naman siya. Sabi ko, hindi pa ako handa. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Paano mo malalaman kung hindi ka pa handa, kung hindi natin susubukan? Promise, dadahan-dahanin ko lang. Pangako niya, Mama Mia. Kahit na kinakabahan, kahit na natatakot, ay pinili ko pong magtiwala kay Romel at hinayaan ko siyang hubarin na ang kahuli-hulihang saplot sa katawan ko. Pagkatapos noon ay pumasok kaming dalawa sa loob ng isang kwarto na alam kong sa kanya. Naghubad din siya, Mama Mia, at pinahiganan niya ako sa kama. Doon ay inumpisahan na niya akong romansahin. Hindi ko na siya pinigilan. Kahit na medyo natatakot ako, kahit na medyo nanginginig ang katawan ko at may kung ano-anong mga masasamang bagay na pumasok sa utak ko, ay binaliwala ko yon. Tuluyan akong nagpadala sa init ng damdamin. Tuluyan akong nagpadala sa aking pagmamahal para sa kanya at hinayaan ko siyang galawin niya ang katawan ko at gawin niya ang gusto niya. Napaiyak pa ako, Mama Mia, nung unang pagkakataon na nabasag ang pagkabirhen ko. Nung makita niyang umiyak ako ay tumigil siya. Hinalikan niya ang mga mata ko. Hinalikan niya ang ilong ko, pati na rin ang labi ko. At habang pinagpapatuloy niya ang pag-angkin sa katawan ko, ay patuloy din ang paghalik niya sa akin. Mga pangako na binibitawan niya sa pagitan ng mga halik na yon. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi kita pababayaan, sabi niya. At nung matapos na nga siya at matapos na may mangyari sa aming dalawa, ay hindi ko po talaga maiwasang mapaiyak. Hindi na ako birhen. Naisuko ko na ang kaisa-isang bagay na ang sabi ng mama ko ay magiging regalo ko sana sa lalaking pakakasalan ko. Mama Mia, oo, may pagsisisi po akong naramdaman. Pero konti lang yon at agad din naman yung nawala nung niyakap niya ako, Mama Mia. Nung hinalikan niya ako sa noo, sa pisngi, sa mga mata at sa labi. Huwag kang mag-alalaan. Hinding-hindi talaga kita iiwan. Hinding-hindi kita pababayaan at habang buhay kong iti-treasure itong binigay mo sa aking regalo ngayon. Mama Mia, naniwala ako. Naniwala ako sa mga sinabi ni Romel. Naniwala ako sa pangako niya ng pagmamahal. Hanggang sa palagi na ring may nangyayari sa amin. Hanggang sa celebrate na nga namin ang aming first anniversary. Mama Mia, naramdaman ko talaga ang pagmamahal ni Romel sa akin. Ewan ko kung maniniwala kayo, pero simula po nung binigay ko sa kanya ang aking pagkababae, ay mas lalo po siyang naging sweet sa akin. Mas lalo po niyang pinaramdam na mahal niya ako, lalo nga noong i-celebrate namin ang aming first anniversary dalawa. Umaga pa lang ay kinuha na niya ako sa bahay. Sabi niya, kailangan daw na i-celebrate namin ang aming pagmamahalan. Pumunta kami sa mall at nanood kami ng sine. Nagliwaliw kami buong araw, Mama Mia. Pinasyal niya ako sa iba't ibang lugar. Nagrenta pa siya noon ng motor para lang makapagpasyal kami sa kung saan-saan. Pero bago pa man mag-alas 9 ng gabi ay umuwi na ako sa bahay namin dahil strikto pa talaga noon ang mga magulang ko. Oo, naligal na kami sa side ko, Mama Mia, nung nag-8 monthsary kami. Kasi pinakilala ko na siya sa parents ko. At sabi naman ng parents ko ay ayos lang basta alam namin ang aming limitasyon. Pinakilala na rin niya ako sa mga magulang niya. Ilang beses na rin na may mga espesyal na okasyon sa mga bahay namin ang pinuntahan ng bawat isa. Kaya naman naging masaya ako noon, Mama Mia. Dahil kahit na strikta o strikto ang parents ko, ay tinanggap pa rin nila ang relasyon naming dalawa ni Romel. Mama Mia, mahal na mahal namin ang isa't isa. Mahal na mahal din ni Romel ang aking mga kaibigan. Kaya naman nakampante ako noon. Nakampante ako
na kaming dalawa talaga ang itinadhana sa isa't isa. Lalo pa, Mama Mia, nung mga panahon na talagang inuuna ako ni Romel. Hindi lang kasi yung reunion ang hindi niya inatinan para lang unahin ako, kundi maging practice nila sa kung ano-ano. Maging ang laro nila ay hindi niya inuuna, kundi ako ang inuuna niya lagi. Lagi ngang sinasabi ng mga kaibigan ko na buti pa raw si Romel. Lagi akong inuuna at lagi akong minamahal. Hindi raw katulad ng kanilang mga boyfriend na mas inuuna pa raw ang mga mobile games. Hanggang sa lumipas ang mga taon, nag-celebrate na kami ng aming 3rd anniversary. Masaya pa rin kami. Masaya pa rin ang relasyon naming dalawa. And every Valentine's Day, Mama Mia, ay lagi talaga akong nakakatanggap sa kanya ng flowers at chocolates at saka meron pang halong stuffed toy. Kahit nga, Mama Mia, every Valentine's Day lang yun nangyayari, ay masaya pa rin ako. Lalo pa at nakakasabay ako sa mga babaeng may bitbit na mga bouquet of flowers at kung ano-ano pang regalo mula sa mga jowa nila kapag araw ng mga puso. At dahil nga masaya ako, Mama Mia, at nagmamahal ako, ay hindi ko po nakikita at naiisip ang ibang mga inconsistency ni Romel. Ang dami-dami na kasi naming pinagdaanan, mga ups and downs, mga selusan at kung ano-ano pa. Ilang beses na rin kaming nagkamali sa isa't isa, mga pagkakamali na aming kinakalimutan at pinapatawad. Mama Mia, alam ko kasi at alam naming dalawa ni Romel na wala namang perpektong relasyon. Wala ring perpektong karelasyon. Magkakamali at pagkakamali ka talaga. Kaya handa kaming patawarin at bigyan ng pagkakataon ng isa't isa. Wala naman kasi sigurong mga relasyong nagtagal na hindi dumaan sa matinding kapatawaran at pag-aawayan. Mama Mia, hanggang sa graduate na nga si Romel ng college. At ako ay hindi pa po. Meron pa po akong isang SEM na kailangang tapusin dahil nahuli ako at nag-shift po ako noon. Pero kahit na gano'n ay masaya pa rin kaming dalawa. Masayang masaya ako lalo na nung nakapagtapos na si Romel. Ibig sabihin kasi noon, Mama Mia, ay hindi na masyadong magiging strict sa akin ng mga magulang ko. Kasi alam nila na nakapagtapos na ang jowa ko at ako naman ay isang SEM na lang ang pupunuin ko para magtapos na rin ng college. Mama Mia, pagkatapos po ng graduation ni Romel ay agad din naman siyang nag-review para sa kanyang board exam. At sa awa naman ng Diyos, sa tulong ng dasal, ay nakapasa rin siya sa kanyang board exam. Mama Mia, umabot kami ng aming 5th anniversary. Nakagraduate na rin ako sa wakas. At sa 5 taon ng aming relasyon, masasabi kong seryosong-seryoso na talaga kami sa isa't isa. At masasabi kong matibay na rin kami. Sa dami ba naman ng mga pagsubok na aming mga pinagdaanan? Sa dami ba naman ng mga selusan na aming nalagpasan? Oo, Mama Mia, hindi rin po naging perpekto ang relasyon namin at hindi rin po naging perpekto si Romel. Ilang beses ko na po siyang nahuli na may ibang babaeng chinachat at piniflirt, Mama Mia. Pero dahil ang sabi niya ay harmless flirting lang naman yon at chat-chat lang naman yon at pagkakaibigan lang naman talaga ang namamagitan sa kanya sa mga babaeng yon, ay paulit-ulit ko po siyang pinapatawad. Kasi nga mahal ko siya. Kasi nga, nagdesisyon na ako noon sa sarili ko na si Romel na ang pakakasalan ko. Na si Romel na talaga ang magiging panghuling lalaki sa buhay ko. Mahal na mahal ko kasi. In love na in love kasi ang lola nyo. Kaya naman, Mama Mia, pinapatawad ko siya ng paulit-ulit. Ako rin naman, Mama Mia, meron din naman akong mga pagkukulang. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, hindi din naman kasi ako perpekto. Haaminin ko, Mama Mia, na may mga pagkakataon na hindi ko nagagampanan ng maayos ang pagiging girlfriend ko kay Romel. Lalo pa nung naging busy na ako sa trabaho at naging busy na rin siya. Aaminin ko na may pagkakataon na nawawalan ako ng panahon para sa aming relasyon at para sa lalaking mahal ko.
Pero kahit kailan, hindi ko naman ginawa ang mga ginawa niya. Kahit kailan, hindi po ako pumatol sa iba. Kahit kailan, hindi po ako sumasama-sama sa ibang lalaki. Siguro may mga pagkakataon na may nakaka-text ako. May mga nakaka-communicate ako sa cellphone ko na mga lalaki, pero kahit kailan ay hindi ko ginawa ang mga ginawa niya. May mga pagkakataon kasi, Mama Mia, na kahit pinapatawad ko na si Romel ay hindi pa rin maiaalis sa isip ko ang sakit na naramdaman ko kapag nahuhuli ko siya. Kaya kapag sa mga pagkakataon na yon ay meron pong nagte-text sa akin ng mga sweet na kung ano-ano, ay nagiging mahina rin ako at pumapatol din ako, pero hanggang text messages lang naman. Hindi naman po ako nakikipagkita at hindi naman po ako nakikipagharutan ng personal. Mama Mia, kahit kasi ilang beses kong pinatawad si Romel sa mga pagkakasala niya, ni minsan ay wala naman po akong nakalimutan sa mga yon. Ewan ko kung maiintindihan nyo. Ewan ko kung pinagdaanan na nyo. Pero, alam nyo ba yung pakiramdam na kahit wala namang nangyayari, ay bigla-bigla na lang pumapasok sa utak mo yung pagtatraidor na ginawa sa'yo? Bigla-bigla mo na lang naaalala ang lahat. Bigla-bigla mo na lang nakikita ang mga nababasa mong mga messages. Ang mga nakikita mong pictures ay bigla-bigla na lang bumabalik sa alaala mo. Ganun po kasi. Merong mga pagkakataon na ganun, pero never ko naman po talaga na binalik-balik yun kay Romel kahit na ang totoo ay nasasaktan pa rin ako. At sa mga pagkakataon na yun, kapag meron pong nagte-text sa akin, ay hindi ko po maiwasan na hindi replyan. Pero never po talaga akong sumama sa ibang lalaki dahil nauuna po ang konsensya ko. Nagigilty po ako kapag ilang mga messages na ang na-exchange namin sa lalaking yon. Pakiramdam ko ay magiging napakarumi ko ng babae kung sakali man na pumatol ako sa ibang lalaki habang may karelasyon pa ako. Pero yun na nga, Mama Mia. May mga pagkakataon talaga na nakaka-reply ako ng kung ano-ano sa mga ka-text message ko. Mama Mia, isa po sa napakalaking naging pagsubok sa relasyon naming dalawa ni Romel ay ang kanyang ex-girlfriend. Kasi po kapag meron pong mga panahon na hindi kami nagkakaintindihan ni Romel at nag-aaway kami, ay lagi pong pumapasok sa eksena itong ex-girlfriend niya. Marang lagi po itong pumapasok sa storya naming dalawa. Mama Mia, ang alam ko kasi ay masyado pong minahal ni Romel itong kanyang ex na ito. 2 taon po ang naging relasyon nilang dalawa. Pero sa 2 taon na yon ay ginawa po talaga ni Romel ang lahat. Actually, bago pa man kami nagkaroon ng relasyon ni Romel ay sinabi na niya sa akin ang kanyang naging karanasan dun sa babae. Mahal na mahal daw niya yung babae, Mama Mia. As in, para bang ang lahat ng sa buhay niya ay umikot na lang sa babaeng ito. Ang dami-dami daw niyang sinakripisyo para sa babaeng ito, pero ang ending ay pinabayaan lang siya. At ang ending ay nangaliwa pa ang babae at humanap ng ibang lalaki at siya pa ang iniwanan. Nagkataon kasi noon, Mama Mia, na naging LDR ang kanilang relasyon. Lumipat daw kasi ang babae sa ibang probinsya at doon na pinagpatuloy ang pag-aaral dahil nalipat ng destino ang papa nitong pulis at isinama silang lahat. Halos wala pang 1 taon mula nung mag-long distance ang kanilang relasyon, Mama Mia, ay nalaman na niya na may iba ng lalaking kinalolokohan ang girlfriend niya. Kaya ito ang naging dahilan kung bakit tuluyan silang naghiwalay dalawa. Pero Mama Mia, hindi ko maiwasan na hindi ma-insecure dun sa babaeng yon. Lagi-lagi po kasing pumapasok sa isip ko ang mga bagay na ginawa ni Romel para sa kanya. Lagi-lagi pong pumapasok sa isip ko, paano kaya kung may hang-ups pa siya sa kanyang ex? Paano kaya kung hindi pa siya nakakapag-move on? Kahit na ang dami-dami na niyang ginawang panluloko sa akin noon, ay hindi naman ganoon kagrabe ang naging away namin. Hindi katulad kapag ex niya ang napag-uusapan namin.
Meron kasing pagkakataon, Mama Mia, na nakita ko sa cellphone niya na magka-chat pa rin kasi silang dalawa ng ex-girlfriend niya. Lagi kong tinatanong kung bakit pa niya nire-replyan ng babaeng yun. Sabi niya lagi daw nauunang mag-text at mag-chat sa kanya yung kanyang ex. Humihingi ng tulong, humihingi ng advice. Hanggang sa nakita ko na, Mama Mia, na may I love you-han nang nangyayari sa chat. Grabe na ang galit ko noon. Siya naman talaga ang nauuna eh. Siya lagi ang nauunang kumontak sa akin. Ikaw naman talagang mahal ko at hindi siya, sabi niya. Bakit sumasagot ka pa ng pag-I love you niya sa'yo? Tanong ko. Baby, sorry na. Hindi ko naman maiwasan. Kasi ang gusto ko gantihan siya eh. Kasi galit pa rin ako sa ginawa niya sa akin noon. Galit ka pa rin sa kanya? Ibig sabihin, may nararamdaman ka pa rin? Ibig sabihin, may pagmamahal ka pa rin? Tanong ko. Hindi na, baby. Wala na talaga akong pagmamahal sa kanya. Ikaw na ang mahal ko. Ayoko na nga sa kanya, no? Tsaka alam kong nilawayan na siya ng iba't ibang lalaki. Hindi katulad mo na loyal sa akin. Mama Mia, dahil nga nagmamahal ako. Dahil nga iniisip ko, oo nga naman. Sino nga namang lalaking gugustuhing bumabalik-balik sa babaeng kung sino-sinong lalaki na ang kumakama? Yun ang advantage ko dun sa ex niya, sabi ko sa sarili ko. Dahil ako, alam ng buong mundo, alam din ni Romel na siya lang talaga ang lalaking nakakagalaw sa akin. Na siya lang ang lalaking pinagbigyan ko na maangkin ang pagkababae ko. Yun ang magiging advancement ko sa kanya. At wala nang mas hihigit pa doon, sabi ko. Mama Mia, hanggang sa inisip ni Romel na pumasok sa fire o sa Department of Fire, Mama Mia. Gusto niyang maging bombero kagaya ng kanyang pinsan. Mama Mia, ang sabi ko sa kanya ay susuportahan ko lahat ng pangarap niya. Hanggang sa nagsimula na ang training niya. Nagsimula na ang training niya sa trabaho bilang firefighter. Kaya dahil doon ay naging pansamantala kaming LDR o nasa long distance relationship. Pansamantala lang naman yun dahil nga masyadong mahirap daw ang training niya. Pero umuwi-uwi naman siya sa amin every once a month. Kaya hindi na rin ako nasaktan pa. Hindi na rin ako nag-alala pa. Mama Mia, may paminsan-minsan din naman na ako ang pumupunta sa kanya. Alam ko mahirap dahil malayo yun, pero dahil nga mahal ko siya, handa kong gawin ang lahat makita at makasama ko lang ang taong mahal ko. After din sa kanyang training, Mama Mia, ay agad-agad din naman siyang pumasok sa trabaho. Pero sa malayong lugar po siya naka-assign. Doon po kasi ang may opening. Sinabi ko pa sa kanya bakit hindi na lang niya antayin na may opening sa lugar namin. Pero sabi naman niya sa akin, Mama Mia, na kapag may opening sa lugar namin ay magpapatransfer siya agad-agad. Pero sa ngayon ay kailangan daw muna naming magtiis dalawa. Mama Mia, masaya kami sa relasyon namin. Lalo pa noong nalipat na siya sa medyo mas malapit-lapit na sa amin. Na-assign siya sa isang lugar na nasa 40 kilometers lang ang layo sa amin kaya medyo okay na rin sa amin yon. Pero alam mo ba, ang inaayawan ko doon, Mama Mia, ay dahil nasa lugar po siya kung saan nandoon ang ex niya. Ang babaeng sa tingin ko ay tinuturing niyang kanyang greatest love. Pero Mama Mia, ang sabi niya, hindi naman daw talaga siya makakapagdesisyon kung saan siya i-assign. Ang sabi niya, ang magagawa lang daw niya ay magpasa ng request letter. Pero kung hindi raw siya pagbibigyan ng kanilang mga malalaking tao doon, ay wala din daw siyang magagawa. Baby, sana naman magtiwala ka sa akin. Sana naman magtiwala ka na ikaw lang ang mahal ko at wala nang iba. Kahit na kinakabahan, kahit na may takot akong nararamdaman, ay pinili ko pa ring magtiwala sa kanya.
Kasi alam ko naman, Mama Mia, wala din naman talaga akong magagawa. Tulad ng wala siyang magagawa kung saan lugar siya ididestino ng kanilang trabaho. Dahil wala akong magawa, mas pinili ko na lang ang magtiwala. Mama Mia, nung una ay okay na okay pa talaga kaming dalawa. Masyado pa kaming in love sa isa't isa. Masyado pa siyang maraming effort para sa akin. Pero, gaya nga ng sinasabi ng iba, habang tumatagal ay may mga nagbabago sa amin. Habang tumatagal ay nakakaramdam ako na malaki ang ipinagbabago niya. Ewan ko kung hindi lang talaga siya sanay sa trabaho. Ewan ko kung parang nanibago lang talaga siya sa trabaho niya, pero pakiramdam ko, Mama Mia, nagbago pati rin ang mindset niya. Kasi habang tumatagal ay mas lalo siyang nalululong sa pag-iipon ng pera. Nung una, sabi niya ay para daw naman yun sa future namin, kaya lagi siyang nagtitake ng mga overtime at ng kung ano-ano pang mga sideline. Aaminin ko, nung una ay natuwa ako sa mindset na yon. Pakiramdam ko kasi ay meron siyang provider mindset. Kasi 'di ba, ganun dapat ang mga lalaki. Gusto nilang nagpo-provide sa mga lalaking mahal nila. Pero Mama Mia, habang tumatagal, napapansin ko rin na para bang naging kwentador na sa akin itong boyfriend ko. Parang lahat ng ginagastos niya sa akin ay kinukwenta na niya. Hindi na siya pumupunta sa amin tuwing weekends o tuwing merong holidays dahil ang sabi niya magastos daw sa gasolina at kung ano-ano pa. At kapag naman meron kaming mga date at ako ang nagdedesisyon kung saan kami kakain, ay lagi niyang sinasabi bakit dito tayo sa mahal. Kinukwenta na niya lahat ng ginagastos niya sa akin. Kapag nagbibigay siya sa akin ng regalo at nagbibigay din ako ng regalo sa kanya, ay sinasabi niya parang mas mahal daw yung binili niya para sa akin. Hindi naman siya ganun noon, Mama Mia. Kahit noong estudyante pa lamang siya, ay mas sinisikap niyang bumili ng mga kung ano-ano sa akin. Kaya lang ngayon, parang bawat sentimong gagastusin niya sa akin ay kinukwenta pa niya. Hindi ba dapat kapag mahal mo ang isang tao, ay lagi mong inuuna ang kapakanan niya? Hindi ba dapat hindi mo kinukwenta ang mga ginagastos at mga ginagawa mo para sa kanya? Dapat masaya kang ginagawa yun at pinoprovide yun dahil mahal mo siya. Nasasaktan na ako noon, Mama Mia. Pero hindi ko pinahalata. Hindi ko sinabi sa kanya. Ang ginawa ko ay pinapantayan ko ang mga regalong binibigay niya sa akin. Ang ginawa ko, kapag ako ang nag-aaya kung saan kami kakain, ay ako ang nagbabayad para wala nang masyadong marami pang sabi. Hanggang sa dumating ang aming 6th anniversary, Mama Mia. At hindi ko alam na yun pala ang magiging pinakamasakit na anibersaryo naming dalawa. This year lang po yun nangyari, Mama Mia. This year lang po nangyari ang pinakamasakit na pwedeng mangyari sa isang babae sa isang relasyon. Dito ko naramdaman na meron talagang kakaibang nangyayari. Oo, meron naman akong pakiramdam na noon, pero iba talaga ngayon eh. Parang bigla-bigla na lang akong napapaiyak dahil may mga bagay na bigla-biglang pumapasok sa utak ko. Kahit na ang mga bagay na yon ay hindi pa naman sigurado. Kahit na ang mga bagay na yon ay wala pa namang ebidensya, Mama Mia. Ewan ko kung ganun lahat ng mga babae, na may mga ganun tayong pakiramdam at may mga ganun tayong premonition. Mama Mia, hanggang sa ang mga kinakatakutan ko ay nalaman kong totoo pala ang lahat. Ewan ko kung may pagkamadam auring lang talaga ako. Pero lahat pala ng pagdududa ko ay totoo. Mama Mia, araw ng anibersaryo namin, hindi siya dumating. Meron po kaming usapan. Hindi ko alam kung usapan talaga yun, pero ang sinabi niya sa akin ay susubukan niya dahil busy daw siya. Sabi ko, wag niyang subukan, gawin niya dahil anniversary naming dalawa yon at importante yun para sa akin. Pero hindi siya dumating. Hindi niya ako pinuntahan, Mama Mia.
hanggang sa isang kaibigan ang nakapagsabi sa akin. Isang kaibigan ang nakapagsabi sa akin kung bakit hindi na ako priority ng boyfriend ko. Dahil meron na siyang ibang priority. Meron na siyang ibang babae. Masakit na masakit yun para sa akin, Mama Mia. At nung kinumpronta ko siya, ay hindi siya umamin. Ang sabi niya, masyado na raw akong praning at nakakaapekto na ako sa trabaho niya. Alam mo, marami akong gustong mangyari sa buhay ko. Marami akong mga pangarap. At kung magiging sagabal ka lang, handa kitang isakripisyo. Uunahin ko ang pangarap ko. Dahil dito nakasalalay ang future ko, kaya maghiwalay na lang tayo. Hiniwalayan niya ako, Mama Mia. Sa araw mismo ng anibersaryo namin, over the phone pa talaga. Pero hindi ako pumayag. Sabi ko, aayusin namin to. Wala na tayong dapat pang ayusin, Ann. Maghiwalay na tayo dahil hindi na rin naman ito maaayos. Pasensya ka na at maraming salamat sa mga taon na magkasama tayong dalawa. Alagaan mong sarili mo. Yun lang ang sinabi niya at pinutol na niya yung tawag. Text ako ng text sa kanya pero hindi siya nagre-reply. Chat ako ng chat pero scene zone lang ako. Tinatawagan ko siya pero cannot be reached na ang cellphone niya, Mama Mia. Hanggang sa may isang nag-send sa akin ng picture 3 days after ng hiwalayan namin. Isang picture, Mama Mia, nakasama niya ang isang babae na inaakbayan pa niya at masayang-masaya pa silang dalawa. Napakasakit noon, Mama Mia. Kahit ako, kinenta ko noon sa sarili ko, bakit niya nagawa sa akin yun? Naging faithful naman ako at naging loyal naman ako. Pero bakit ganon? Hindi ko alam kung paano niya nagawa sa akin yun. Mahal na mahal ko naman siya at minahal ko siya sa abot ng aking makakaya. Lahat ng mga pagkukulang ko, pinipilit ko namang punan. Lahat ng mga pagkukulang ko, hiningi ko naman ng tawad sa kanya. Mama Mia, kinabukasan noon ay tinext ko siya. Sinabi ko sa kanya na alam ko na ang lahat. Sinabi ko na sa kanya na hindi pala totoong ang pangarap niya ang uunahin niya kundi ang ibang babae. At alam niyo ba kung anong mas masakit, Mama Mia? Ang babae niya ay walang iba kundi yung ex-girlfriend niya. Yung ex-girlfriend na nanloko sa kanya. Yung ex-girlfriend na iniwanan siya sa ere dahil ipinagpalit siya sa ibang lalaki. Alam mo bang question ko ang sarili ko? Question ko ang sarili ko kung talaga bang minahal niya ako o ginamit niya lang ako na panakipbutas sa mga panahong nasasaktan siya. Kung talaga bang tunay ang naramdaman niyang pagmamahal sa akin o nagpapanggap lamang siya para hindi siya maiiwang mag-isa at para lagi siyang may kasama. Mama Mia, iyak ako ng iyak noon. Pero hindi niya ako pinansin. Ang sabi niya, mas importante daw ngayon na mag-move on na ako. Hindi ko deserve ang isang katulad mo, Ann. Makakahanap ka rin ng iba. Pinilit kong mag-move on, oo. Pinilit ko talaga, Mama Mia. Hiniwasan ko ang mga lugar kung saan kami laging nagpupunta. Blinak ko ang cellphone number niya, pati na rin ang Facebook account niya. Pati pa ibang mga kaibigan namin na close sa kanya ay hindi ko na pinapansin. Lumipas ang 2 buwan. Isang araw, Mama Mia, ay nagulat na lang ako dahil bigla siyang nagpakita sa harap ng pinagtatrabahuan ko. Iiwas sana ako noon pero nakita na niya ako at tinawag niya ako sa pangalan ko. Anong ginagawa mo dito, Romel? Please, bigyan mo ako ng chance. Sorry talaga. Sorry dahil nasaktan kita. Akala mo ba, Romel, nasaktan mo lang ako? Akala mo ba na pagkatapos kong umiyak, okay na ako? Hindi mo lang ako nasaktan, Romel. Sinira mo buong pagkatao ko. Sinira mo ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Lahat ng sakit na nararamdaman ko noon ay sinabi ko sa kanya, Mama Mia.
Wala siyang ibang ginawa kundi nakinig, yakapin ako at paulit-ulit na humingi ng tawad sa akin. Mama Mia, pagsabi niya, mahal daw niya talaga ako at nakikipagbalikan siya. Inisip ko noon na siguro mahal nga niya talaga ako. Siguro ang akala niya lang ay hindi niya ako mahal at hindi niya nare-realize ang aking worth bilang kanyang girlfriend dahil lagi lang akong nakasunod sa kanya. Kaya binigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Hindi ko na mabilang kung ilang pagkakataon na ang naibigay ko sa kanya. Gano'n naman talaga kapag tunay kang nagmamahal, hindi ka nagbibilang. And oo, nagpakatanga na naman si ako at nakipagbalikan na naman ako kay Romel. So all went well, Mama Mia. Masayang masaya kami. Masayang masaya ako na kasama ko siya. Pero hindi nagtagal ang kasiyahan na yon. Dahil Mama Mia, lagi ko pa rin naiisip ang ginawang panluloko sa akin ni Romel. Pero pinipigilan ko ang sarili ko. Pinipigilan ko ang sarili ko na kumprontahin siya. Mama Mia, hanggang sa dumating ang araw na tinext ako ng isang babae. Nagpakilala siya sa akin, Mama Mia, na girlfriend ni Romel. Girlfriend ni Romel? Ako ang girlfriend niya. Matagal na kami, sabi ko. Matagal na rin naman kami, sabi niya. Hindi ko alam kung anong nangyari pero nag-send siya agad sa akin ng mga screenshots. Screenshots ng kanilang messages. Screenshots ng kanilang mga pag-uusap dalawa. 4 years na raw sila, Mama Mia. 4 years? Kami ni Romel 6 years. Ibig sabihin 4 na taon na niya akong niloloko. Sabi ko. Tinanong ko ang babae kung sino siya. Hanggang sa umamin siya sa akin na siya pala yung ex ni Romel. Nag-away lang kami ni Romel kaya siya nakipagbalikan sa'yo. Hindi lang niya matanggap na kaibigan ko pa rin yung ex ko na pinagpalit ko sa kanya noon. Hindi siya naniniwala na hindi ko na siya niloloko. Ang akala niya niloloko ko pa rin siya kaya siya nakikipagbalikan sa'yo, sabi niya. Hindi ako naniwala nung una. Dahil nga mahal ko si Romel, siya ang gusto kong paniwalaan. Dahil nga mahal ko siya, siya ang gusto kong pagbigyan ng pagkakataon na magpaliwanag sa akin. Hanggang sa tinawagan na ako ng babae. Yung una ay hindi ko sinasagot, Mama Mia, dahil iniisip ko na baka sinisiraan lang niya kami ni Romel. Iniisip ko na baka gusto lang niya na bumalik si Romel sa kanya at maghiwalay kaming dalawa ng boyfriend ko. Pero naging mapilit siya. Hindi siya tumitigil sa kakatawag kaya sinagot ko na siya. Ano ba talagang gusto mo, ha? Gusto mo ba talaga kaming sirain ni Romel? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ako maniniwala sa paninira mo sa aming dalawa? Sabi ko. Hindi ko sinisiraan si Romel. Buntis ako at si Romel ang ama. Mama Mia, dun na ako tuluyang bumagsak. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa noon. Parang bumagsak ang mundo ko, Mama Mia. Pero nung sinabi ko kay Romel ang totoo, nung kinumpronta ko siya ay ayaw niya talagang umamin. Hindi totoo yan. Wala kaming relasyon, sabi niya. Humihingi na ako ng kaniyang pagsasabi ng totoo, Mama Mia. Hanggang sa umabot na sa puntong lumuhod ako sa harapan niya. Lumuhod ako sa harapan niya at sinabi kong umamin siya at sabihin niya sa akin ang totoo. Kahit na alam naman na ng puso ko na totoo ang sinasabi ng ex niya, Mama Mia, ay gusto ko pa rin marinig mula sa mga labi ni Romel ang katotohanan. Gusto kong kahit man lang yun, ibigay niya sa akin. Kahit katiting na respeto na pagsasabi ng totoo ay ibigay niya sa akin. Mama Mia, kahit na may bahagi ng puso ko na naniniwalang totoo talaga ang sinasabi ng babae, ay meron pa rin akong pinaniniwalaan na konting-konti na sana sabihin sa akin ni Romel
nahaharapin niya yung babaeng yun at isasama niya ako para mapatunayan sa akin na hindi totoo yun. Pero ilang saglit pa ay umiyak na sa harapan ko si Romel. Umiyak na siya sa harapan ko at sinabi na niya sa akin ang totoo. Totoo na binuntis niya yung babaeng yun. Pero humihingi siya sa akin ng tawad dahil ang sabi niya, Mama Mia, ako daw talaga ang tunay niyang mahal. Pero yun na siguro ang huling pagkakataon na mapapatawad ko pa siya. Ang sakit-sakit ng ginawa niya. Nasaktan na ako dati sa paulit-ulit niyang panloloko sa akin pero ibang level ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Habang magkalayo kami ng ilang buwan, ako ay nanatiling faithful sa kanya at loyal. Pero inabuso niya. Paulit-ulit ko siyang pinatawad sa kanyang pagkakamali pero inabuso niya ako. Trinato ko siya ng tama, ng may pagmamahal. Pero hindi pa rin yun sapat sa kanya. Alam kong may pagkukulang ako at alam kong hindi ako perpekto kaya paulit-ulit akong nagpapatawad at nagbibigay ng pagkakataon. Mama Mia, ang dami-dami kong tanong sa isip ko. Deserve ko ba talagang gawin yun sa akin? Deserve ko ba talagang saktan ako ng ganun kagrabe? Pero kahit ang dami-dami kong tanong ay wala nang magiging sagot nun. Nangyari na ang mga nangyari. So ngayon, Mama Mia, ilang buwan na po akong pakiramdam ko ay parang nakalutang lamang ako sa ere. Ayokong nakikipag-usap sa kahit na sino. Ayokong naaalala ang mga nakaraan naming dalawa pero wala akong magagawa sa tuwing inaatake ako ng anxiety ko at bumabalik sa isipan ko ang mga ginawa niya sa akin. Sometimes, Mama Mia, naiisip ko, paano kaya kung tapusin ko na lang ang lahat, pati ang buhay ko? Pero natatakot ako. Takot kasi ako sa Diyos, Mama Mia. Takot ako na baka hindi niya ako mapatawad kung sakaling gawin ko yun sa sarili ko. Kaya sa ngayon, paunti-unti, one day at a time, Mama Mia, pinipilit kong bumangon, pinipilit kong gawin ang tama. Pagdarasal na lang talaga ang tanging kinakapitan ko sa ngayon. Pagdarasal at pagtitiwala na lang sa Diyos na alam ko na meron siyang mas mabuting plano para sa akin. Siguro, Mama Mia, paulit-ulit akong pinapasaktan ng Diyos kay Romel para ma-realize ko talaga na hindi si Romel ang nararapat na lalaki para sa akin. Na toxic lang siya at lason lang siya sa buhay ko. Pero kahit na paulit-ulit ko yung sinasabi sa sarili ko, hindi ko pa rin madedenay na mahal ko pa rin siya. Mahal na mahal ko pa rin siya. Mama Mia, kinokontak pa rin ako ni Romel hanggang ngayon. Lagi niyang sinasabi sa akin na magtanan na lang daw kaming dalawa at iwanan na lang namin ang lahat dito. Na ayaw daw niya na magpakasal dun sa babae niya. Pero Mama Mia, lagi ko ring iniisip na hindi ko nakakayanin kung sakali mang gawin ulit ni Romel sa akin ang bagay na ito. Na hindi ko nakakayanin kung sakali mang saktan niya ulit ako at lokohin niya ulit ako. Tama po ba ang desisyon ko, Mama Mia? Tama po bang tuluyan ko ng putulin ang lahat sa aming dalawa ni Romel? Hanggang dito na lamang po. Pero bago ko po tapusin ang sulat ko na ito, ay nais kong magpasalamat dahil sa mga inspirasyon na binibigay mo sa akin, Mama Mia. Ikaw po at ang mga tagapakinig natin ang isa sa mga dahilan kung bakit naiisip ko na may magandang plano sa akin ng Diyos. Dahil po sa mga kwento nyo na nagtatagumpay matapos masaktan. Sana lang malapit na yon at sana lang ay makapag-move on na rin ako mula sa sakit na naranasan ko sa naging pag-ibig naming dalawa ni Romel. Lubos na nagpapasalamat, Ann. Nako, Ann, tunay ngang tama ang iyong ginawa. Para sa akin na personally, tama na pinutol mo na talaga ang kung anumang meron sa inyong dalawa ni Romel at sana panindigan mo na yan. Dahil ako naniniwala ako hindi hahayaan ng Diyos na paulit-ulit kang masaktan kung hindi talaga para sa iyong kapakanan. Siguro hinayaan ng Diyos na palagi kang masaktan ni Romel para ma-realize mo na hindi talaga siyang para sa iyo.
Magdasal ka lang ng magdasal, pasasaan ba't magiging magaan din ang lahat. Pasasaan ba't magiging maayos din ang lahat at makakapag-move on ka rin. Mahirap yan sa una. Believe me, alam ko. Alam ko kung gaano yan kahirap. Alam ko kung gaano yan kasakit. Pero pasasaan ba't mawawala din yan. Pasasaan ba't magiging maayos ka rin. God is the ultimate healer. Kaya magdasal ka lang at kumapit ka lang sa Kanya at maniwala ka palagi na may plano siyang mas maganda para sa'yo. Maraming salamat, Ann, sa pagbibigay mo ng pahintulot na ikwento dito sa ating programa, ang kwento ng buhay pag-ibig mo kahit masakit at kahit masalimuot. At sana, meron ka ring matutunan mula sa ating mga tagapakinig na magko-comment ng kanilang opinyon tungkol sa iyong storya. Kung ikaw na nakikinig ngayon, bigyan mo naman ng pag-asa at inspirasyon tong si Ann, mag-comment ka below at i-like at i-share mo ang video na ito. Huwag kakalimutan na mag-subscribe din sa ating channel at mag-comment din doon sa ating mga social media accounts, mag-follow din Mama Mia Cagayan de Oro both on TikTok and on Facebook. Huwag nyo rin kalimutan na pwede kayong magbahagi ng sarili nyong kwento ng buhay. Email lamang po mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw po and enjoy the rest of your day. Paalam!